Sabi ni sir na may-ari ng Ferosa na to guys, madami na daw tumingin sa sasakyan niya. May taga-junk shop, may mekaniko. Hanggang sa umabot na ng 4 years na katambak itong sasakyan na wala talagang bumili. Sabi ng kaibigan ko na si Kim, kung gusto ko ba daw yung sasakyan. Pagtingin ko pa lang sa sasakyan, di ko inalam kung ano yung sira. Nagustuhan ko kaagad siya kasi kamukha siya ng Pajero. 20k yung binta ng may-ari. Tapos binigyan ko si Kim ng 2k, 22 lahat. Sabi ko bilhin ko, basta tulungan niya akong maghila kasi hindi man naandar. Ang una namin ginawa, pinabulkit namin yung mga gulong. Nagtawanan pa nga kami kasi parang half moon naman na yung gulong. Tapos dito na, sa hilaan na kami. Yung ginamit namin pang hila ay itong car niya. Kaso hindi namin nahila kasi yung ligid sa hulian ay nagdikit yung brake. Salamat pala sa Mindanao Machine Shop, no? Lalo na kay nung Alex at mga tauhan niya dyan sa Santa Catalina Negros Oriental. Sila kasi yung tumulong sa nagdikit na ligid dun sa brake. Gulong pala. Nung nadala ko na siya dun sa tinitirhan namin, inalam ko kaagad kung ano yung sira. Ang una na nakita ko ay may putol na wire dun sa starter. Tapos yung pag-start na niya, ito yung napansin ko sa makina. Naiikot yung crankshaft pero hindi gumalaw yung, iwan ko ang pangalan ng mga animal na yun. Tinanggal ko tong parang electric pan, yung elise, tapos ito. Tinry kong tiningnan kung ano yung problema niya. So nagulat ako no kasi maraming tai ng ipis. Tapos pagbukas ko dito, meron na palang nakatira dito. Hika! Ang daming ipis guys. Sa bagay, matagal na kasi siya nakatambak. Dito parang nawalan na rin ako ng pag-asa na maayos ko to kasi sa sitwasyon na makina ba. Sabi ng mga kapitbahay namin, wala na talagang pag-asa. Inisip ko na lang katayin ko to pira-piraso at ibinta ko sa junk shop para mabawi ko yung aking 20k. Pero bago ang lahat, sinubukan ko pa rin guys. Binugaw ko yung ipis kasi kawawa naman sila. Gusto ko nga sana silang i-relocate para may bago silang tahanan. Pero bago ako sumuko, subukan ko muna ang lahat na aking makakaya. Tinanggal ko tong, iwan ko anong pangalan ito, drive gear ata. Kasi ito yung naging problema, yung kunya niya ay naputol. Kaya hindi na niya maikot yung belt papunta dun sa camshaft. So may possibility na nawasak talaga yung mga piston dun, no? Kasi baka nagsuntukan sila ng mga barbula. Ito yung original na forma ng drive gear. Yung kunya niya naka-usli. Ang ginawa ko, pinakanalan ko sa machine shop yung drive gear na sira. Tapos bumili ako ng kunya. 350 lang yun. Tapos yung kunya, 30 ata. Ayoko kasing bumili ng drive gear na bago kasi baka wasak yung makina. Ikinabit ko na siya dito guys. Diyan siya ikakabit. O yan. Tapos lagay ko yung kunya. Yan. Tapos lagay ko yung bolt. Yan. Parang walang nangyari. Salamat pala sa Ram Machine Shop, no? Lalo na kay nung Robin. Sila kasi yung nagkanal ng aking drive gear. So sa timing naman ng Ferosa, no, nagbili kasi ako ng bago na belt. Kasi sa bago na belt, meron siyang marking. Itapat mo lang yung tuldok dyan sa drive gear. Tapos dito naman sa camshaft banda, meron din yung markings dyan. Itapat mo lang din dyan. Tapos yun na yung timing ng Ferosa. Ikabit ko na yung puli-puli, no? Namiss ko tong aking yabitubo ba? Nawala kasi yan. Sa pag-ayos ko dito, no, parang 0% talaga na maayos ko to. Kasi syempre, natansya na to ng ibang mekaniko na sira talaga. Sabi nga ng kapitbahay namin, pag maayos ko daw to, bibilib daw siya sa akin. Sabi ko, kahit huwag ka nang bumili boy, basta maandar lang to. Kasi sakyan-sakyan natin. Ikinabit ko na tong electric pan, no? So yung drive gear na kinabit ko kanina, ang dikit nun yung pulley. Tapos yung pulley, yung dikit nun yung electric pan. Tapos ito na, nag-a-adjust na ako ng ng starter. Nag-a-adjust na ako ng mga belt. Tinansya ko lang na hindi maluwag, hindi rin mahigpit. Nagpalit din ako mga high tension wire. Siguro ang nagastos ko sa pyesa ay mga 5k din. Kasi timing belt ko bago, tapos high tension wire. Yun lang naman pala yung nagastos ko so far. Pinalitan ko yung high tension wire kasi nakita ko yung bagong high tension wire, red siya, may color. Ganda kasi siya tingnan. Nilinis ko din yung engine bay niya. Tinanggal ko yung carburetor. Napanis na yung mga gasolina dyan kasi sa tagal ba naman. Nilinis ko din yung loob. Kasi pati sa loob ng sasakyan, puro man ipis. Nag-buy group na ata mga ipis dito. Isang grupo sa makina, isang grupo sa loob. After 2 weeks ba yun? Or 3 weeks ba na pag-ayos ko nito guys, no? Grabe, na surprise ako. Kasi umandar talaga siya. May turing ko talaga to na milagro. Busina raw. Yeah. Nung marinig ko yung under ng makina guys, no, grabe. Sobrang happy ko talaga. In-inform ko kaagad si Kim na umandar yung sasakyan. Pumunta kaagad siya sa akin. Nagragabrab man yung muffler kasi butas pala. Pinagtulungan naming weldingin yung muffler tapos kinabit ko dun sa ilalim. Hindi ko ma-explain yung feelings ko guys, no? Naisip ko kaagad yung papa ko. Kasi dati naibenta ko yung sasakyan niya ng mura sa junk shop. Kasi nung nawala yung magulang ko guys, di talaga ako marunong magtrabaho. Dumating talaga ako sa point na wala lang pangkain kaya naibenta ko sa junk shop yung sasakyan niya. Maalala ko nun, binayaran ako ng tig-20 ng junk shop. Installment pa. Ginamit-gamit na namin tong sasakyan. Meron pala akong partner dati guys. Kaming dalawa yung gumamit nitong sasakyan. Tapos one time, pumunta ako dito kina papa. Sabi ko, ito na yung kapalit ng sasakyan natin na naibenta ko sa junk shop dati pa. Naging emotional ako guys, no? Nanghihina talaga ako guys pag malala ko yung nakaraan. Pinalitan ko pala to ng bagong brake pads. Kasi pag mag-brake ako ngayon, bukas pa man kakapit. Bukas pa hihinto. Maafatay tayo.
So sa lugar namin sa Bayawan City guys, hirap hanapin yung mga pyesa sa tulad nitong sasakyan. Nagdala ako ng sample, salamat pala sa Hokkaido. Doon ako nakabili ng brake pad pero hindi talaga sa Perusa yon. Pang Tamaraw FX yon. Same sila ng porma. Meron ka lang kailangan grinderin para mag-fit siya. Ako lang talaga nag-ayos-ayos ng mga sira nito guys kasi gusto ko ring matuto tapos wala rin akong pera pambayad ng labor. Habang nagda-drive ako nito sa kanya guys, nagtaka man ako na nagtagilid na tong sasakyan, yun pala pumutok yung gulong. Idi gastos. Tapos nagsubok din kami na ipaayos yung aircon. Natuwa lang talaga ako kasi gumana rin yung aircon. Pinapahiram ko din sa aking mga friends itong sasakyan. Tawag ko nga dito burikat kasi kahit sino lang yung sumakay. Mayroon din ako isang problema nitong sasakyan na to guys. Kinalawang yung tangke. Siguro sa sobrang stock niya, kaya tinanggal ko tong tangke. Nilinis ko siyang mabuti sa panlabas na anyo at sa panloob na kaanyuan. Grabe kaanyuan man. So yan yung mga kalawang sa loob. Nag-try na din ako maglagay niya ng rust converter, Moriatic at kung mga ano-ano pang mga bagay na sinasabi nila. Kaso ayaw talagang matanggal. Kaya nakapag-decide ako na operahan tong tangke kahit hindi ako doktor. At dito ako na-trauma guys kasi naputukan ako ng tangke. Kaya pag makita niyo ako sa personal, may malaking piklat ako sa kaliwang kamay. Ay, sa kanan pala. Pero hindi lang mahalata kasi brown man ako. Tapos yung piklat, dark brown. Tapos pag masobrahan ako sa init, mag-violet. Grabe, parang pasa yung beauty. Ito pala yung piklat ng aking kamay. At minsan, when washing ko tong aking sasakyan. Nakatuwa talaga no. Nilagyan ko din to ng speaker, tapos sound trip. Na proud talaga ako sa aking sarili guys no. Kasi wala man akong pinag-aralan sa pagmimekaniko. As in guys, sariling sikap lang talaga. Kahit pa sa hanggang ngayon, nag-i-study ako, self-study. Nagre-research kung saan-saan. Minsan nga guys, sa pag-aayos ko nito, kahit magising ako madaling araw, tapos may naiisip akong solusyon sa problema ng makina. Gumagawa ako kahit madaling araw, nagpa-flashlight ako doon. Siguro may dalawang cellphone na ako na nabasag, kaka-flashlight. Ganyan ako ka-addict sa mga ganitong gawain guys. So sa iba dyan na hindi nakapag-aral ng ganitong automotive tapos gusto yung ganitong gawain, isa lang masasabi ko, huwag kayong matakot mag-umpisa at huwag kayong matakot magkamali. Dahil sa pagkakamali natin, dyan tayo matututo. Ako, mas prefer kong gumawa mag-isa. Kasi pag magkamali ako lang nakakaalam. Hindi ako mahihiya at ma-discourage. Isa pa, gusto ko mag-isa kasi parang nai-intimidate ako pag may nakatingin sa akin. Ano man ako na tao guys, introvert pero may twist. Kasi minsan, extrovert man ako tapos extreme pa. So hindi talaga ako maintindihan guys no. Anyways, matagal na pala to na inayos ko na 2022 pa. As of now guys, nandito ngayon ako sa Taiwan. Nagtatrabaho bilang factory worker. May part 2 pa ako na video tungkol dito guys. So, i-upload ko soon. Thank you for watching.